5:00 pa lang ng umaga, gising na si Lando Ramirez. Sa maliit nilang barong-barong sa gilid ng riles sa Tondo, tahimik siyang bumangon, nansindi ng gasera at sinimulan ang araw. Maingat ang kilos niya para di magising si Inday, ang kanyang asawa na mahina ang katawan at madalas inuubo tuwing madaling araw. Sa isang palanggana, maingat niyang hinahalo ang giniling na malagkit na bigas. Iyon ang magiging bibingka na ibebenta niya mamaya sa kabila ng paulit-ulit na gawain. May ritual si Lando. Bawat galaw may kasamang pagninilay. Iba ang pakiramdam niya sa bawat palad ng galapong at amoy ng gata. Para bang ito ang tanging kontrolado niya sa mundong puno ng alon. Mula sa silid, narinig niya ang bahagyang pag-ubo ni Inday. Lando, mahinang tawag nito. Lumapit siyang may hawak na tasa ng salabat. "Oh, Inay, uminom ka muna nito. Nilagyan ko ng honey, yung binigay ni Mang Osong noong 1 linggo." Napangiti si Inday, bagamat kitang-kita ang panghihina nito. "Salamat da, huwag ka nang magpuyat palagi. Napansin ko kahapon, parang sumasakit na naman ang likod mo." "Okay lang ako, basta't ikaw ang mas maayos, kakayanin ko," sagot ni Lando. Pinilit itago ang pagod sa muka. Maya-maya'y bumangon na rin si Pia, ang kanilang 16 na taong gulang na anak. Kahit mapungay pang mata, bitbit na niya ang kanyang mga libro at notebook. "Pa, may quiz ako sa math mamaya, pero huwag kang mag-alala. Ready na ako," sabi ni Pia habang humihigop ng gatas. "Anak, ikaw na lang ang pag-asa namin ng nanay mo, kaya kahit anong mangyari, di ako titigil sa pagtitinda. Pangarap mo, pangarap namin ni Inay yan." Tahimik lang si Pia, pero sa loob-loob niya, dinaramdam niya ang hirap ng ama. Ilang beses na siyang kinutya sa eskwelahan dahil amoy kakanin raw ang bag niya, pero hindi yun alintana. Alam niyang may mas mahalaga kaysa sa reputasyon, ang respeto sa pinaghihirapan. Bago umalis, hinalikan ni Lando sa noo ang mag-ina. Isinabit niya ang bayong sa balikat, isinuksok ang maliit na payong at nagsimulang maglakad patungong Roxas Elementary, kung saan siya karaniwang pumupwesto para magbenta ng kakanin. Sa gilid ng eskwelahan, tila may sariling komunidad ang mga vendor. Bawat isa may istorya. Si Aling Marites nagtitinda ng lumpia, si Kuya Joel fishball vendor, at higit sa lahat si Mang Osong, ang pinakamatagal sa kanila. "Lando, sakto ang dating mo. May bago raw tayong bantay na MMDA ngayon. Medyo masigasig daw," sabi ni Mang Osong habang tinutulungan siyang isalansan ang bilao. "Abay, parang kada linggo na lang, may bago. Pero ang luma, hindi pa rin natututo kung paano umunawa sa kapwa," sagot ni Lando sabay buntong hininga. Si Mang Osong, kahit 65 anyos na, masigla pa ring magbenta ng nilagang mais. Pero ang mas hinahangaan ni Lando dito ay ang talas ng isip at tibay ng prinsipyo. "Alam mo da," minsan niyang sinabi, "di lang basta paninda ang dala mo dyan. Dala mo rin ang dangal mo. Kaya kahit ganito tayo, may halaga tayo sa lipunan." Ganyan ang uri ng pananalita ni Mang Osong na tila bumabaon kay Lando, lalo na sa mga oras ng panghihina. Bandang 7:00, dumami na ang estudyante. Bumili ng kutsinta ang ilan, ang iba naman sumilip lang. Sa gitna ng abalang kalsada, lagi pa ring may banta, ang puting van ng MMDA. Mula sa kanto, tanaw na nila ang pagdating ng 2 lalaki na taka-uniforme, may dalang radyo't pamalo. Tumigil sa tabi nila. "Hoy, bawal kayo rito. Ilang beses na naming sinabi yan." Mabilis na nag-alisan ang iba. Si Lando, bagamat kabado, ay patuloy na inipit ang bibingka sa dahon. "Sir, sandali lang, di pa po recess. Paubos na rin naman tong paninda ko. Wala naman pong sagabal sa daan." "Walang pero-pero. Sige, tanggalin nyo na yan kung ayaw nyong ma-impound." Pumasok sa eksena si Mang Osong, humarang sa pagitan nila. "Mga iho, konting awa,
Puro amoy pawis at usok lang ang kita namin dito. Kung wala kaming ganito, gutom pamilya namin. Napailing ang enforcer, pero umalis rin marahil dala ng awa o pagod sa paulit-ulit na pagsita. Nang makalayo ang mga enforcer, huminga ng maluwag si Lando. Salamat Mang Osong. Pag wala ka talaga rito, parang kulang ang likod naming lahat. Tandaan mo to Lando, ang batas na walang puso, hindi batas kundi pasakit lang. Pagka-uwi ni Lando, ipinilang niya ang kinita sa lumang garapon. 162 lang, malayo sa inaasahan. Ngunit tiningnan niya ang isang envelope na nakalagay sa tokador. Doon niya inilalagay ang ipon para sa entrance exam fee ni Pia. Mula sa kama, napansin siya ni Inday. Pang-exam na ba yan? Tanong nito. Kaunti pa, pero konti na lang, mararating din natin inay. At sa gabing iyon, habang tahimik na nililinis ang mga dahon ng saging para bukas, pinipilit ni Lando panatilihin ang ngiti. Kahit sa likod nito'y may lungkot at takot, patuloy ang kanyang paghakbang. Dahil para kay Lando, ang bawat bibingka na kanyang binebenta ay may kalakip na pag-asa. At pangalan nito ay Pia. Ilang linggo ang lumipas. At tila ba naging mas mapanganib ang bawat araw para kay Lando at sa mga kapwa vendor niya. Halos araw-araw ay may nagaganap na habulan sa pagitan ng MMDA at mga nagtitinda sa kalsada. Ang dating simpleng pwesto ni Lando sa tapat ng eskwelahan ay para na ring pinangangalagaan ng isang magnanakaw. Lagi kang handang tumakbo. Laging may kaba sa dibdib. Lando, bilisan mo yung pagbenta. Nasa may rotonda na raw ang van. Bulong ni Aling Marites habang palihim na sinilip ang dulo ng kalsada. Hindi pa nauubos ang bibingka ko, sayang to, sagot ni Lando, habang mabilisang iniaabot ang paninda sa isang estudyanteng nagmamadali. Sa di kalayuan, umaalingayngaw ang tunog ng megaphone. Mga iligal na vendor, binibigyan kayo ng 5 minuto para lisanin ang lugar. Eto na naman sila, sabi ni Mang Osong habang pinupulot ang mga mais niyang tumilapon. Tila naging kalakaran na ang ganitong eksena habang ang mga batay abala sa klase. Ang mga magulang nila sa lansangan ay nasa gitna ng isa na namang taguan. Isang araw, habang abalan-abala si Lando sa pagbenta, nakita niya sa gilid ng mata ang paglapit ng isang asul na van. May MMDA logo ito at sa loob, tanaw ang 2 lalaki na may hawak na dokumento at handheld radio. Hoy, Lando alis na. Hindi sila dadaan diretsyong dito. Sigaw ni Joel, ang fishball vendor. Agad na nagtipon-tipon ang kaba sa dibdib ni Lando. Sa pagmamadali niyang iligpit ang bilao, nadulas ang paa niya sa basang semento. Sumemplang siya at muntik ng tamaan ng dumadaang motorsiklo. Halos isang dangkal na lang ang layo ng gulong sa kanyang binti. Lando, sigaw ni Mang Osong, mabilis na tumakbo papalapit. Tumigil ang motorsiklo at tinulungan siya ng rider na bumangon. Nanginginig ang kanyang tuhod pero pinilit niyang bumangon at bitbitin ang nalaglag na mga kakanin. Sa gilid ng kalsada, sa tapat mismo ng gate ng eskwelahan, napatigil si Pia. Papalabas siya ng gate nang marinig ang sigawan. Doon niya nakita ang ama, basang-basa sa ulan, duguan ang siko at nanginginig sa harap ng MMDA. Ako na pong bahala rito, ako na pong aalis. Sabi ni Lando, pilit na nilulunok ang hiya. Napatakbo si Pia, pata, yakap niya sa ama. Anak, huwag ka na sanang makakita ng ganito. Hindi mo kasalanan to pa, pero bakit ganito ang trato nila sa inyo? Sa inyo na nagtatrabaho ng marangal? Tahimik si Lando. Sa harap ng anak niya, ayaw niyang magpakatatag sa galit. Pero hindi niya na itago ang paminsang pagkurap, ang sakit na sumasabay sa katahimikan. Kinagabihan, tahimik ang hapunan. Walang tunog kundi ang sipol ng hangin mula sa bintanang yari sa yero. Si Inday ay tahimik ding nakikinig habang nakahigang muli. Ang likod ay nakasandal sa manipis na unan. Pa, mahinang bulong ni Pia. Pwede ba akong magsalita? Tumango si Lando. Gusto kong maintindihan kung bakit ginagawang masama ang maghanap buhay sa lansangan. Kung bakit yung mga taong nagtatrabaho ng tapat, sila pa ang hinuhuli, tinataboy, sinisigawan. Hindi po ba may karapatan kayo?
Anak, sabat ni Inday, ang mundo kasi hindi pantay. Minsan, kahit anong sipag mo, hindi sapat kung wala kang papel, permit o kung hindi ka kilala. Pero hindi ba't dapat ang batas ay para sa tao? Tanong ni Pia. Napangiti si Lando. Alam mo anak, yang mga tanong mo mas matalino pa kaysa sa mga opisyal sa City Hall. Kinabukasan, maagang dumating si Lando sa pwesto. Ngunit sa halip na ilabas ang mga paninda, umupo siya sa tabi ni Mang Osong. Osong, kailan ka ba nagsimulang magtinda rito? 1987 pa, Lando. Panahon pa ng mga kudetat. Hindi pa nga uso ang MMDA noon. Nakita mo na lahat. Pero bakit hanggang ngayon, ganito pa rin ang sistema? Dahil ang mundo ay hindi magbabago kung ang takot ang maghahari. Tingin mo, may magagawa tayo? Kung tayo-tayo lang, mahirap. Pero kung sama-sama, baka. Hindi mo pa naririnig ang kwento ni Ka Tony? Yung dating nagtitinda ng taho na naging barangay kapitan? Oo, siya ang nagsimula ng asosasyon ng mga vendor sa Makati. Kahit paano, binigyan sila ng permanenteng lugar kasi nagkaisa sila. Napaisip si Lando. Sa tagal niyang nagtitinda, hindi pa siya sumubok lumaban o kahit makipag-isa sa iba. Lagi na lang siyang umiiwas. Pero sa harap ng panganib at kahihiyan, baka nga panahon na para humakbang. Samantala, sa isang opisina sa loob ng MMDA headquarters, nagaganap ang isang pagpupulong. Sir Crisanto, ilang clearing operation na po ang ginawa natin sa Escolta at Tondo. Tuloy pa rin ang pagtitinda. Walang disiplina ang mga yan, sagot ni Crisanto de la Peña, ang matigas at tuwid na hepe ng MMDA Enforcement. Kung bibigyan natin ng palugit ang isa, lahat hihingi ng special treatment. Dapat pantay. Pero sir, may mga nagsasabi na may mga vendor na may anak na nag-aaral. May sakit. Hindi yan dahilan. Kalinisan ang prioridad. Kaayusan sa lansangan. Kung hindi natin kayang linisin ang mga gilid ng eskwelahan, paano tayo igagalang ng susunod na henerasyon? Tahimik ang mga staff. Hindi nila alam kung inspirasyon ba o pananapot ang mensahe ni Crisanto. Pero isa lang ang malinaw. Para kay Crisanto, ang bangketa ay hindi para sa mga tulad ni Lando. Ngunit sa mga pusong napagod at nasugatan, unti-unting namumuo ang isang panibagong lakas, ang lakas ng pagkakaisa. Sa gitna ng gulo at panggigipit, may lumalalim na tanong sa isip ni Lando. Kung hindi ngayon lalaban, kailan pa? Umuulang malakas ng araw na iyon. Mula pa madaling araw, putol-putol na ang ulan. Tila ba nagbabadya ng mas mabigat na unos, hindi lang sa panahon, kundi sa buhay ni Lando. Nakaponcho lamang siya habang maingat na itinayo ang maliit niyang mesa sa gilid ng bakod ng eskwelahan. Sa ilalim ng tolda, inilatag niya ang kanyang mga panindang kakanin, puto, kutsinta at bibingka. Kaunti lang ang dala niya ngayon. Wala na ring ekstrang puhunan. Ang laman ng bayong niya ay huling ipon mula sa garapon sa tokador na dapat sanay para sa bayad sa kuryente. Bahala na, bulong niya sa sarili. Kahit kaunti, basta may ipon ulit. Bawat patak ng ulan ay tila hampas ng katotohanan. Matagal na siyang nagpapakumbaba, matagal nang nagtitiis, pero bakit parang pahirap ng pahirap ang kalagayan? Bandang 7:00, habang umaasa pa rin siyang may estudyanteng bibili, kahit basang-basa na ang kalsada, napansin niyang huminto ang puting van ng MMDA sa tapat ng eskwelahan. Agad siyang kinabahan. Bumaba ang dalawang enforcer na may hawak na megaphone at isang clipboard. "Hoy, ikaw na naman!" sigaw ng isa. "Hindi ba't sinabi na naming bawal dito?" "Sir, kahit ngayon lang, wala na po akong puhunan bukas." Pakiusap ni Lando. Hindi inaalis ang kamay sa takip ng bibingka. Bawal ay bawal. Ilang beses na naming sinabi, "Huwag mo kaming subukang paawain." Sagot ng isang enforcer. Tinutulak ang mesa niya. "Wag po, wag po. Sir, konti na lang po ito, paubos na rin." Ngunit bago pa niya matapos ang salita,
Dumulas ang mesa dahil sa basa ng semento. Tumilapo ng bilao, nagkalat ang mga bibingka, at nabasa ang natitirang paninda. Kasunod noon, nadulas si Lando at napaupo sa gilid ng kalsada. Pumunit ang bahagi ng kanyang pantalon at napunit ang balat ng kaliwang paa. Napatigil ang ibang mga vendor na nakakita sa eksena. Si Mang Osong, na naka-jacket at may hawak na payong, ay mabilis na lumapit. "Walang puso ang mga to," sigaw niya sa enforcer. "Kakain lang yan ng isang pamilya ngayong gabi. Binabo niyo pa." "Sumunod kasi sa batas, matanda," balik ng MMDA habang umaalis. Umampun pa lalo. Habang si Lando ay nakaupo pa rin. Hawak ang sugatang paa at nakatitig sa mga nalusaw na kakanin na parang alikabok ng kanyang mga pangarap. "Wala na, lahat ng puhunan ko," bulong niya sa sarili. Gabi na nang makauwi si Lando. Basang-basa pa rin siya at ang lumang bayong ay halos wala ng laman. Dahan-dahan siyang pumasok sa barong-barong at doon niya naabutan si Pia na nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng gasera. Si Inday naman ay nakahiga, tahimik, nilalabanan ang ubo. "Pa, anong nangyari sa paa mo?" biglang tanong ni Pia nang makita ang sugat at punit sa pantalon ng tama. Hindi sumagot si Lando. Umupo siya sa gilid ng sahig at dahan-dahang inalis ang sapatos. Agad dumaloy ang dugo mula sa hiwa. Tumakbo si Pia sa maliit na lalagyan nila ng first aid at nagsimulang linisin ang sugat ng ama. "Pa, bakit kailangan mo pang tiisin to?" Nanginginig ang boses ni Pia. "Bakit parang ang mundo galit sa'yo?" Napatingin si Lando sa anak. Sa likod ng luha nito, kita niya ang isang bagay na mas mabigat pa sa sakit. Ang panghihinayang. Hindi para sa pera, kundi sa pagod na hindi ginagantimpalaan. "Anak," mahinang sabi ni Lando, "minsan iniisip ko na rin yan. Kung may kwenta pa ba ang ginagawa ko?" "Meron pa," sagot ni Pia habang pinipigilan ang luha. "Meron, kasi kahit ganito hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami ninakawan, hindi ka sumuko." Tumulo ang luha ni Lando, pinipigilan. Buong araw siyang nagtimpi. Ngayon lang niya pinayagang madurog ang damdamin niya. Lumapit si Inday, kahit hinihingal. "Da, siguro panahon na para hindi ka nalang basta magtiis. Baka pwede mo nang simulan yung sinasabi ni Osong, yung tungkol sa mga vendor na nagkakaisa." Tahimik si Lando. Ilang segundong parang walang tunog sa paligid. Ngunit sa loob niya, parang may bumangon. Isang damdaming matagal nang natutulog. Tumayo siya, dahan-dahan kahit masakit ang paa. Tama na siguro ang pananahimik. Hindi ko hahayaan na habang buhay tayong ganito. "Pa?" tanong ni Pia. "Hindi ko alam kung paano pa, anak. Pero simula bukas, hindi na lang ako magtitinda sa kalsada. Magsisimula akong lumaban. Hindi gamit ang kamay, kundi ang boses. Para sa'yo, Pia. Para kay Inay. Para sa mga tulad nating pinipilit mabuhay." Ngumiti si Pia kahit may luha. "Lalaban tayo pa." At sa gabing iyon, habang muling bumuhos ang ulan, hindi na lang ito basta ulan. Isa na itong simbolo ng matagal ng galit na hindi na kayang kimkimin. Sa bawat patak nito, naramdaman ni Lando ang pagbanlaw sa kanyang pagod. Hindi niya alam kung anong mangyayari bukas, pero ngayon, siguradong hindi na siya mananahimik. Malamig ang gabi, mahina ang ulan, pero sapat para basain ang bawat bubong at kalsada. Sa gitna ng katahimikan, tahimik na naglalakad si Lando sa makipot na eskinita ng Barangay Sta Clara. Dala ang lumang payong na may butas sa gilid. Sa ilalim ng kanyang damit, iniipit niya ang iilang piraso ng bibingka na dapat sanay ibebenta kinabukasan, pero napagpasyahang iuwi na lamang. Hindi na siya muling nagtinda matapos ang huling insidenteng halos kitilin ang dignidad niya. Ang mga hakbang niya'y mabigat. Hindi lang dahil sa sugat sa kanyang paa, kundi dahil sa bigat ng tanong sa kanyang isipan. May patutunguhan pa ba ang lahat ng ito? Napadaan siya sa isang maliit na kapilya, ang kapilya ng mahal na ina ng pag-asa,
isang lumang simbahan sa gilid ng barangay na kilala sa mga tahimik na gabi at pagbubukas ng pinto para sa mga tulad niya, mga pagod, sugatan at nawawalan ng loob. Umasok siya, pinunasan ang paa sa basahan at naupo sa pinakahuling pew. Sa harap ng altar ay iilang sinding kandila at isang larawang may nakasulat, "Mapalad ang mga inaapi sapagkat sila'y makakatampo ng hustisya." Tahimik siyang pumikit. Ilang sandali lamang, dumaloy na ang luha mula sa mga mata ni Lando. Wala siyang binitawang salita. Hindi niya alam kung anong eksaktong hihilingin. Hindi kayamanan, hindi rin ginhawa. Siguro, pag-unawa lang mula sa mundong tila laging galit sa kanya. Ilang saglit pa, lumabas siya sa kapilya at nagtangkang umuwi. Ngunit sa gilid ng gate ay may nakita siyang batang lalaki. Nakatsinelas lang, basang-basa at nangangatog. "Kuya, may pagkain po ba kayo?" Mahina at nanginginig ang boses ng bata. Hindi nagdalawang isip si Lando. Mula sa loob ng kanyang bayong, inilabas niya ang 2 bibingkang nakabalot pa sa dahon ng saging. Maingat niya itong iniabot sa bata. "O, kainin mo muna yan. Hindi yan bago, pero mainit pa yan kanina." Napangiti ang bata. Hawak ang pagkain na para bang ginto ito. "Salamat po kuya, ang bait nyo. Sana po may gantimpala kayo ni Lord." Ngunit bago pa makasagot si Lando, isang tinig mula sa likuran ang tumawag. "Napansin ko kayo kanina sa loob ng kapilya. Ikaw yung vendor sa tapat ng Rocas Elementary, hindi ba?" Paglingon niya, isang lalaking nasa mid-30s, nakasuit ng simpleng polo at may hawak na payong, ang nakatayo. May suot itong ID at may dalang folder na basa na sa gilid. "Opo, ako nga po, pasensya na kung nakakaabala." Hindi, putol ng lalaki. "Nagpakilala ako. Ako si Marco Evangelista. Abogado ako sa Tulong Bayan Legal Center. Nandoon ako nung araw na tinaboy ka ng mga MMDA. Nakausap ko rin yung ibang vendor sa lugar nyo." Nanlaki ang mata ni Lando. "Kayo po yung tinutukoy ni Mang Osong? Yung abogado na tumutulong sa mga walang pang-abogado?" Tumango si Marco. "Nakita ko kung paano ka humarap sa mga enforcer kahit wala kang laban. At ngayong gabi, nakita ko rin kung paano mo inuna ang batang ito bago ang sarili mo. Hindi ko yan nakikita sa kahit sinong tao. Hindi lang vendor ang kailangan ng mundo. Kailangan ng mundo ng mga taong katulad mo, Lando." "Pero paano? Wala naman po akong alam sa batas. Vendor lang ako. Dahil vendor ka, may karapatan ka. Hindi dapat maging dahilan ang kahirapan para mawalan ka ng boses. Alam mo ba na hindi ka pwedeng basta-basta palayasin sa pampublikong lugar kung wala kang due process?" Napakunot ang noo ni Lando. Due process? Karapatang pakinggan bago hatulan at karapatang mabigyan ng alternatibo bago mawalan ng kabuhayan. Tahimik si Lando. Matagal na siyang nagtipiis. Umaasang ang bawat pagyuko ay katumbas ng pagunlad. Ngunit ngayon, may nagsasabi sa kanyang pwede pala siyang tumindig. "Gusto mo bang mas maintindihan yan?" tanong ni Marco. "May seminar kami bukas sa covered court ng Barangay 145. Libre yun. Tungkol yun sa karapatan ng mga vendor at paano kayong pwedeng protektahan ng batas." Nag-alinlangan si Lando. "Libre po talaga?" "Oo, at may libreng merienda rin. Huwag kang mag-alala. Hindi to rally, hindi rin to pampolitika. Kaalaman lang, kung hindi para sa'yo, baka para sa anak mo. Baka isang araw, siya na ang lalaban para sa mga tulad mo." Hindi alam ni Lando kung anong sasabihin. Tahimik siyang tumango. "Sige po, pupunta ako." Habang naglalakad pa uwi si Lando sa madilim na eskinita, may bagong liwanag sa kanyang dibdib. Liwanag na hindi galing sa kandila o ilaw, kundi sa posibilidad na may magagawa siya. Para sa sarili, para kay Pia, para sa mga vendor na gaya niya, sa likod ng bawat kakanin na naiwala, sa bawat patak ng ulan na kanyang binuno, at sa bawat sigaw ng MMDA na nilunok niya ng tahimik, may isang unti-unting nabubuong sagot. Hindi siya nag-iisa. Ang covered court ng Barangay 145 ay puno ng mga plastik na upuan,
tabla ng mga karatulang naglalaman ng karapatan ng vendors at iilang standi ng mga kilalang abogadong sumusuporta sa mga sektor ng maralita. Maaga pa lang, dumating na si Lando, bitbit ang lumang bayong na walang laman kundi isang maliit na notebook at ballpen na hinirampan niya kay Pia. "Lando," tawag ni Attorney Marco habang kumakaway mula sa stage. "Buti at nakarating ka. Upo ka rito sa unahan." Nahihiya pero matatag ang lakad ni Lando papunta sa unahan. Sa likod niya, naroroon din ang ilang vendor na kakilala niya. Si Mang Osong, si Aling Marites at maging si Joel na dati walang interes sa mga ganitong gawain. May kakaibang sigla sa mata ng mga tao. Marahil ngayon lang sila nakaupo sa isang lugar kung saan hindi sila tinatakot kundi pinakikinggan. Nagbukas ng seminar si Marco sa simpleng wika. "Alam nyo, madalas sinasabi ng ilan na ang mga vendor ay sagabal sa kaayusan. Pero ang hindi sinasabi ay kung paanong marami sa inyo ang nagsasakripisyo para sa pamilya at hindi naman binigyan ng sapat na pagkakataon ng gobyerno." Tumahimik ang mga tao. Walam nilang totoo ang sinasabi ng abogado. "May batas tayo," pagpapatuloy niya. "Pero may puso rin ang batas. Hindi ka pupwedeng paalisin basta-basta kung wala kang narinig na proseso, kung wala kang narinig na alternatibo. Ang gobyerno, bago magtanggal ng hanap buhay, dapat maglatag muna ng ibang paraan para kayo ay makabawi." Dahan-dahang tinaas ni Lando ang kamay. "Pwede po bang magtanong?" Ngumiti si Marco. "Oo naman, Lando. Kung ganun po, bakit parang hindi kami kasama sa plano ng lungsod? Parang hindi kami bahagi ng lipunan. Parang bawat araw asalanan ang magtinda. Pero kung hindi kami makapagtinda, saan kami pupunta? Wala namang programa." Tumango si Marco. "Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating gumawa ng kaso. Isang test case. Kaso na pwedeng ituro sa mga korte, sa mga kapwa vendor, sa media. Gusto sana kitang anyayahan na ikaw ang maging mukha ng kasong ito." Napatingin sa kanya ang buong court. Para bang biglang uminit ang paligid kahit malamig ang panahon. "Ako?" tanong ni Lando, nanlalaki ang mata. "Oo, ikaw ang nasaktan. Ikaw ang nawalan ng paninda. Ikaw ang may anak na nag-aaral, asawang may sakit. Ikaw ang mukha ng bawat vendor na pinagtatabuyan sa lungsod." Tahimik ang ilang segundo. Naghalo sa dibdib ni Lando ang takot at pangarap. Takot dahil alam niyang pwedeng siyang habulin, takutin at gawing target. Pero may pangarap na bata sa wakas may silbi rin ang mga sugat niya. "Pwede ko bang pag-isipan muna?" tanong niya. "Hindi kita pipilitin," sagot ni Marco. "Pero alalahanin mo, hindi lang ikaw ang lalaban dito. Lahat kami kasama mo." Makalipas ang 3 araw, muling bumalik si Lando sa bangketa. Hindi para magtinda, kundi para tumingin sa dating pwesto niya. Sa tapat ng gate ng eskwelahan, tanaw niya ang bakanting espasyo kung saan dati siyang nakatayo. Parang may multo ng nakaraang araw ang humawak sa balikat niya. "Lando!" May boses mula sa likod. Paglingon niya, si Crisanto de la Peña, ang matikas at preskong hepe ng MMDA, ay nakatayo. Nakaputing polo, may MMDA seal sa dibdib at may hawak na itim na folder. "Sir Crisanto," mahinahong bati ni Lando. "Napapadalas yata ang pagkikita natin. Akala ko ba tapos ka na sa pagtitinda?" "Hindi na po ako nagtitinda ngayon," sagot ni Lando. "Pero may ginagawa po akong mas malaki. Alam ko, at yan ang gusto kong pag-usapan," sabi ni Crisanto, sabay lapag ng folder sa mesa ng isang tindera. "May balita akong ikaw daw ang magsasampa ng kaso laban sa ahensya ko." "Hindi po kaso laban sa inyo," sagot ni Lando, "kundi laban sa sistemang walang pakialam kung may kakain pa ba kami kinabukasan." Umirap si Crisanto. "Makinig ka, Lando. Hindi ako kontra sa mga vendor. Pero trabaho ko ang panatilihing maayos ang lansangan. Ayaw kong gamitin ang mga kamay ng batas sa mga taong tulad mo. Pero kung pipilitin mong sumikat, masisira lang ang pangalan mo. At baka pati pamilya mo madamay pa." Sandaling natahimik si Lando.
Hindi niya alam kung takot ba ang nararamdaman o galit. "Sir," sagot niya, "mas matagal ko nang pinoprotektahan ang pamilya ko kaysa sa sarili ko. Kung ang pagharap sa inyo ay kapalit ng pagtigil ng abuso, ayos lang. Hindi ko po sinisikap sumikat. Gusto ko lang mabuhay ng hindi takot. Hindi yan masama." Nagkatitigan sila, matalas ang mata ni Crisanto, ngunit hindi na matitinag ang loob ni Lando. Umalis ang opisyal na walang salitang iniwan. Pero sapat na ang tingin niya para maging babala. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na umilag si Lando. Hindi na siya umatras. Ang dating vendor na tahimik at takot, ngayoy isa ng mamamayang mulat at handang lumaban. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Pia. "Pa, nakita ko sa Facebook. May post si Ater Marco. Mag-uumpisa na raw ang preliminary hearing niyo sa susunod na linggo." "Anak," sabi ni Lando habang tinatanggal ang tsinelas, "handa ka na ba kung sakaling mapunta sa TV ang mukha ko?" Ngumiti si Pia. "Mas handa po akong ipagmalaki kayo. Hindi ko po gustong makita ang sugat sa paa niyo. Pero kung ang sugat niyo ngayon ang simula ng sugat ng pagbabago, ayos lang sa akin. Gagaling din po yan." Napangiti si Lando. At simula ngayon, dagdag niya, hindi na lang tayo umaasa sa ulan ng grasya. Matututo na tayong sumalok ng ulan at gawing ginto. Maagang nagtipon ang iilang vendor sa isang maliit na silid sa likod ng barangay hall ng Staclara. Doon, ipinatawag ni Attorney Marco ang isang pulong kasama ang mga vendor na naging saksi at biktima ng paulit-ulit na panghuhuli, paninira ng paninda at pagmumura ng mga enforcer. Hindi iyon isang ordinaryong araw. Iyon ang araw na opisyal na inumpisahan ang formal na paghahain ng reklamo laban sa ilang opisyal ng MMDA. Bale ganito ang proseso, paliwanag ni Attorney Marco habang nakatingin sa papel sa kanyang harapan. Maghahain tayo ng reklamo hindi lang para kay Lando, kundi para sa marami sa inyo na naging biktima rin. May sworn statement na rin akong hinanda. Kailangan lang nating lakasan ang loob. Tahimik ang silid, ilan ay nagkatinginan. Kita sa mga mata ng iba ang takot. Takot na baka balikan sila, baka mas lumala ang trato sa kanila, baka mawalan sila ng tanging pinagkukunan ng kabuhayan. Tumayo si Lando, dala ang notebook na may mga pangalan ng mga vendor na kanyang nilapitan sa nagdaang mga araw. "Mga kasama," panimula niya, "hindi ko kayo pinilit na sumama rito para maging bida ako. Nandito tayo dahil sawang-sawa na tayong manahimik. Ilang beses na tayong pinahiya, hinabol, pinagtawanan, binastos. Hindi ba't oras na para tumindig?" Tumayo si Aling Marites, isang matandang nagtitinda ng turon sa kanto. "Lando, gusto kong lumaban. Pero paano umbalikan tayo? May mga anak din ako." Sumabat si Joel, ang fishbowl vendor. "Pag lumala to, baka pati permit natin hindi na kami bigyan. Alam mo naman, kahit barangay chairman natin kumakampi sa kanila." Pumagitna si Attorney Marco. "Gusto kong klaruhin, walang kasong madali. Pero ang layunin natin dito ay hindi lang para makuha ang panig ng batas, kundi para magbukas ng mas makataong pulisiya. Hindi natin layong awayin ang buong sistema, kundi hamunin itong magkaroon ng puso." Tumango si Lando. "Kung hindi tayo lalaban ngayon, kailan pa? Araw-araw pinaparamdam nila sa atin na wala tayong lugar sa lipunan. Pero totoo ba yon? Lahat tayo'y may pamilya, may pangarap. At kung papayag tayong manahimik, papayag din tayong apihin habang buhay." Muling tumahimik ang grupo. Isa-isang nagtaas ng kamay ang ilan sa mga vendor. Si Aling Cora, si Mang Enong at ilang batang tindera sa palengke. Ngunit hindi rin maikakaila na marami rin ang hindi na muling bumalik sa sumunod na araw. Isa-isang nagbaalam, natakot at piniling huwag madamay. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Lando sa pangangalap ng mga dokumento at testigo.
Minsan, wala siyang kinikita sa isang araw. Ang oras na dati inilaan niya sa pagluluto ng bibingka, napalitan ng paglalakad mula barangay office hanggang City Hall at pag-fill up ng mga form habang pinagpapawisan sa pila ng mga reklamo. Kumain ka muna, sabay abot ni Inday ng mainit na sabaw isang gabi. Salamat, Nay. Pasensya ka na. Kung hindi ako nakakatulong dito sa bahay gaya ng dati. Hindi mo lang kami tinutulungan, Kung makakamit natin yang laban mo, hindi lang tayo ang makikinabang, kundi lahat ng gaya natin, masigit pa yan sa kita. Tumango si Lando at kahit pagod ay may kakaibang sigla sa mata. Sa tabi niya, si Pia, abalang nag-aral, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap sa mga dokumentong dala ng ama. Pa, tanong ng anak, pwede po ba akong sumama sa inyo sa City Hall bukas? Gusto ko lang pong marinig kung paano kayo magsalita sa harap ng mga opisyal. Napangiti si Lando. Siyempre naman anak, mas gusto kong makita mong lumalaban ang tatay mo kaysa matutong yumuko. Isang Lunes ng umaga, tinawag sila sa isang pagdinig sa City Hall. Doon, humarap si Lando kasama ni Attorney Marco sa Committee on Public Order ng lungsod. Sa harap ng mga konsehal ng barangay chairman at ilang opisyal ng MMDA, muling binalikan ni Lando ang lahat ng pinagdaanan niya. Hindi po ito simpleng reklamo. Bawat panindang nasira, bawat bibingkang tinapon, may katumbas na ilang araw ng gutom sa pamilya ko. Ang kalsada ay naging tahanan namin sa pag-asang may maiuuwi kami. Pero sa bawat araw na kamay tinutulak palayo, pakiramdam namin, kami itinuturing na basura. Tahimik ang buong bulwagan. Si Councilor Trixie Macaraeg, isa sa pinakabatang konsehal, ay nakatingin kay Lando na ila di makapaniwala sa kabuuan ng kwento. Lando, gusto ko lang ipanong, sambit ni Councilor Trixie, ano ang inaasahan mong mangyari sa kasong ito? Huminga si Lando. Mabigat ngunit matatag, gusto ko lang po ng dignidad. Na huwag kaming tratuhin na parang peste, na sana ay bigyan kami ng pwesto kung saan hindi kami hahabulin, kung saan pwedeng maramdaman ng anak ko na marangal ang trabaho ng ama niya. Tumayo si Marco, at yan po ang dahilan kung bakit isasampa na namin ang kaso. Hindi para sa personal na gantimpala, kundi para wakasan ang diskriminasyon. Kinabukasan, dumating ang balita. Sigaw ni Pia habang papasok ng bahay, may hawak na dyaryo. Pakinggan mo to, lumabas na sa media. Isasampa na ang kaso sa korte laban sa MMDA. Nandito po ang pangalan nyo. Kinuha ni Lando ang papel at binasa ang headline. Vendor files landmark case versus MMDA for abusive enforcement. Sa ilalim ng litrato niya ay ang linyang gusto ko lang ng dignidad. Napaupo siya. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. Hindi siya artista, hindi siya politiko. Isa lang siyang karaniwang tao na minsang tumakbo palayo, pero ngayoy tumitindig sa gitna ng unos. At sa kanyang puso, isa lang ang malinaw, hindi na ito laban lang para sa kanya. Laban na ito para sa lahat ng tinuring na wala pero may dangal. Madilim pa nang magising si Lando. Hindi dahil sa tawag ng paninda, kundi sa panibagong laban na naghihintay. Sa araw na iyon, hindi siya magluluto ng bibingka, hindi siya maglalako ng kutsinta, ngunit bitbit pa rin niya ang kanyang lumang bayong. Sa halip na kakanin, laman nito ay mga dokumento, litrato at ilang piraso ng papel na isinulat niya sa loob ng mga gabi ng paghihintay. Ito ang araw ng kanyang unang pagharap sa korte. Siguradong ayos ka na ba? Tanong ni Inday habang inaayos ang kanyang kwelyo. Oo, Inay, sagot ni Lando. Bahagyang nanginginig ang tinig. Kailangan ko lang huminga ng malalim. Huwag mong kakalimutan, singit ni Pia na kanina pa hawak ang payong. Hindi ka lang naglalakad para sa sarili mo, naglalakad ka para sa mga vendor na hindi marunong magsalita pero may puso ring lumaban. Napangiti si Lando. Napatingin siya sa kanyang lumang tsinelas at niluma ng pantalon. Ito na ba ang itsura ng isang taong maghaharap sa korte? Ngunit sa kanyang mata, sapat na yun, sapagkat ang suot niya ay kasaysayan,
ng pawis, hirap at paninindigan. Bago siya umalis, lumapit siya kay Inday at hinawakan ang kamay nito. Babalik ako at pagbalik ko, hindi lang ako si Lando ang tindero. Babalik akong Lando na may boses. Sa labas ng Metropolitan Trial Court, nag-aabang na ang iilang vendor. Mga kasamahan ni Lando na buong loob na dumalo upang magsilbing saksi at taga-suporta. Nandoon si Mang Osong, bitbit ang maliit niyang baston at suot ang kulay abong polo na madalas niyang ginagamit tuwing may misa. "O Lando," tawag ni Mang Osong. "Handa ka na ba? Aba, ngayon lang ako nakakita ng vendor na parang takandidato." "Hindi to kandidatura, Osong. Pero oo, parang ganun din ang pakiramdam. Lahat nakatingin sa'yo. Lahat nag-aabang kung babagsak ka o tatayo ka ng tuwid." Pumasok na sila sa loob ng gusali habang kinukunan ng litrato ng ilang media personnel ang kanilang pagdating. Isang litratista ang nagsabi, "Kuya, pwedeng pakitingin dito? Pwede bang hawakan mo yung bayong?" Napatingin si Lando kay Attorney Marco na noon ay kausap ang clerk sa lobby. Tumango ang abogado. Kaya tumayo si Lando sa hagdan, hinawakan ang kanyang bayong sa dibdib at tumingin sa kamera, hindi mayabang kundi puno ng dangal. Litrato iyon ng isang ordinaryong mamamayan na may paninindigan at ng isang simula ng pagkilalang matagal nang ipinagkait sa mga tulad niya. Sa loob ng korte, malamig ang hangin mula sa lumang aircon, pero mainit ang tensyon. Sa kanan, nakaupo si Lando, Attorney Marco at ilan sa mga testigong vendor. Sa kaliwa naman, ilang kinatawan ng MMDA, kabilang na si Attorney Guzman, ang legal counsel ng ahensiya. Nang tawagin na ang kaso, tumayo si Lando sa witness stand. Tahimik ang lahat habang iniabot sa kanya ang Biblia. Pinanumpa ko pong magsasabi ng totoo at pawang totoo lamang. Mariing sambit niya. Tumango ang judge, si Honor. Judge Felino A. Rivera, isang matandang hukom na kilala sa pagiging patas at makatao. "Mang Lando," panimula ni Attorney Marco, "maari niyo bang ikwento sa korte kung paano nagsimula ang lahat?" Huminga si Lando ng malalim at nagsimulang magsalita. "Ako po si Lando Ramirez. Ilang taon na akong nagtitinda sa labas ng Roxas Elementary. Nagsimula po ako matapos maaksidente sa construction site. Huwag niyo po sanang isipin na pinili ko ang kalsada. Pinili ko po ang buhay. Dahil sa lansangan, kahit paano, may kita, may kakanin ang anak ko, may gamot ang misis ko. Anong taranasan niyo sa mga clearing operations ng MMDA?" Tanong ni Marco. "Sir, halos buwan-buwan po kaming hinahabol. Tinutulak ang paninda, binabasag ang mesa. Minsan, may kasamang pagmumura. Kahit anong pakiusap, hindi po kami pinakikinggan. Parang wala kaming halaga. May permit po ba kayong nakuha noon?" "Wala po. Hindi naman po kasi kami nabibigyan ng pwesto. Walang programa para sa vendor. Kaya kung tatanungin niyo po kung bakit ako lumaban, kasi ayoko nang ipamana sa anak ko ang ganitong kalakaran. Ayoko na siyang lumaki sa takot." Tumigil si Lando. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. "Ang bayong ko po, madalas laman niyan ay kakanin. Pero ngayon, laman niyan ay papeles. Dahil sa bawat papel, may boses. At sana po, marinig niyo to ngayon." Nagkatinginan ang mga abogado ng MMDA. Tahimik ang lahat sa courtroom. Ang hukom na natiling nakatingin kay Lando. Parang hindi lang siya nakikinig bilang judge, kundi bilang ama, bilang Pilipino. Pagkatapos ng hearing, nagtipon-tipon sila sa labas. May ilang media na nag-aabang at isang reporter mula sa online news portal ang lumapit kay Lando. "Sir Lando, ano po ang masasabi niyo sa naging takbo ng unang hearing?" "Ako po'y nagpapasalamat. Hindi man matapos agad to. Pero ngayon pa lang, alam ko na may nanunood na sa amin. May nakikinig na." Hindi inakala ni Lando na bago pa siya makauwi, lumabas na ang kanyang larawan sa Facebook page ng media outlet. May caption na, "Vendor na lumaban. Hindi lang paninda ang hawak ko, kundi dangal namin." Makalipas lang ang ilang oras, daan-daang komento ang bumuhos.
Saludo kay Kuya Lando. Sana lahat ng mamamayan may lakas ng loob tulad niya. Hindi ko siya kilala pero parang gusto ko siyang yakapin. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Pia at ni Inday na may luha sa mata. Pa, trending ka po sa Facebook. Viral kayo. Ganun ba? Mahina niyang sagot habang tinanggal ang tsinelas. Hindi po dahil sa eksena, kundi dahil sa prinsipyo. Umupo si Lando, tiningnan ang bayong sa tabi at sa unang pagkakataon, parang naging magaan ito sa balikat niya. Hindi na lamang ito bayong ng paglalako, ito na ang bayong ng kanyang laban. At kahit hindi pa tapos ang kaso, alam na niya, nagsimula na ang pagbabago. Lumipas ang ilang araw mula nang unang humarap sa korte si Lando. Ngunit hindi na bumalik sa dati ang patahimikan ng kanyang buhay. Tulad ng pagkalat ng amoy ng bagong lutong bibingka, kumalat din ang kwento niya sa social media, mga pahayagan at sa mga bibig ng mga taong dati hindi man lang lumilingon sa tulad niya. Sa unang pagkakataon, ang isang street vendor na minsang hinabol at pinagtawanan ay naging simbolo ng paninindigan. Sa gabi, habang nakauo sa bangkito si Lando sa labas ng barong-barong nila, nilapitan siya ni Pia dala ang cellphone. "Patingnan niyo po to," sabi ni Pia habang ipinapakita ang isang balita mula sa isang kilalang online news portal. Vendor's story sparks public outrage. MMDA under fire for abuses. Nandun ang litrato ni Lando, bit-bit ang bayong umaakyat sa hagdan ng korte. Sa artikulo, ipinakita ang kabuuang larawan ng kanyang buhay, pagsubok, panggigipit at ngayon, paglaban. Ngunit mas malalim ang tinumbok ng balita, ang sistemang matagal nang bulag sa kabuhayan ng maralita. Wala raw programa ang lungsod para sa alternative livelihood, paliwanag ni Pia habang binabasa ang bahagi ng artikulo. Puro lang raw clearing operation pero walang plano kung saan ililipat ang mga vendor. Hindi na bago yan, mahinang sagot ni Lando. Pero iba na ngayon, may nakikinig na. Kinabukasan, in-upload ng isang independent vlog channel ang isang mini documentary tungkol sa mga vendor sa kalye ng Tondo at Staclara. Isa sa mga tampok ay ang eksena ng pagwasap ng MMDA sa paninda ni Aling Cora, isang matandang nagtitinda ng sopas sa tapat ng simbahan. Minsan sinasabi nilang sagabal kami sa kaayusan, umiiyak na pahayag ni Aling Cora sa video. Pero paano ka magiging sagabal kung ang tanging intensyon mo ay mabuhay? Sa huling bahagi ng video, may voice-over. Sa tuwing tinatanggal ang isang vendor sa kalsada, may batang nauubusan ng gatas, may asawang hindi makainom ng gamot at may dignidad na nilalapastangan. Umabot sa 1 milyong views ang video sa loob lamang ng 3 araw at isa sa mga pangalang madalas banggitin ng mga netizen, si Lando. Sa loob ng MMDA headquarters, hindi matahimik si Crisanto de la Peña. Isang araw pa lang matapos lumabas ang documentary, binahana ang official page ng ahensya ng mga negatibong komento. Sana kayo na lang ang tanggalin sa lansangan, hindi ang mga vendor. Boss Crisanto, may puso ba ang tungkulin mo o puro utos lang alam mo? Ang galing niyo magsabing kaayusan, pero hindi niyo kayang ipaliwanag kung bakit gulo ang sinasapit ng mga maralita. Anong pinaggagawa ng media na yan? Sinong nagpakalat ng footage? Sigaw ni Crisanto sa isa sa kanyang staff. Ibalik ang PR control. Gumawa kayo ng statement. Sir, may request po. Isang TV network ang gustong makapanayam si Lando. Primetime, live interview. Anong? Hindi pa ba sapat ang exposure niya sa social media? Ngunit huli na ang lahat. Hindi na nila mapipigilan ang kwento ni Lando. Ito'y parang usok. Kahit takpan, patuloy na lalaganap. Sa bahay, may kumatok. Si Attorney Marco iyon, may dalang envelope. Lando, sabi niya habang inaabot ang papel. Imbita yan mula sa Channel 6. Di mo kailangang pumayag kung ayaw mo. Pero kung tatanggapin mo,
magkakaroon ka ng pagkakataon na marinig sa buong bansa ang tinig mo. Gusto nilang tanungin ka tungkol sa kaso, sa buhay mo at sa kung ano ang gusto mong mangyari sa mga tulad mo. Napaisip si Lando. Tahimik lang siya, hawak ang papel. Hindi ako sanay magsalita sa TV. Hindi mo kailangang maging sanay. Kailangan mo lang maging totoo. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Pia ang kanyang ama, lumapit ito sa kanya. Pa, kung pupunta po kayo sa TV, gusto ko pong malaman ng lahat kung sino kayo. Kasi sa school po namin, hindi nila alam kung tanong trabaho mo talaga. Nahihiya akong sabihin dati. Napayuko si Lando. Anak, pero ngayon, hindi na ako nahihiya. Pagpapatuloy ni Pia. Kanina po, pinapagawa kami ng essay tungkol sa isang taong humanga kami. Isinulat ko po ang pangalan nyo. Inuha ni Pia ang kanyang notebook at binasa ang ilang linya. Ang tatay ko ay isang street vendor, pero hindi lang siya nagtitinda ng kakanin. Nagtitinda rin siya ng pag-asa. Sa bawat hakbang niya sa lansangan, dala niya ang pangarap namin. At ngayon, hindi na lang siya naglalako. Nagsisilbi na rin siyang tinig para sa mga tulad naming inaapi. Tahimik si Lando. Sa kanyang mata, wala nang mas mahalagang tagumpay kaysa sa marinig ang anak niyang buong dangal na ipinagmamalaki siya. Sa eskwelahan ni Pia, sumunod na araw, isa-isang tinawag ng guro ang mga estudyante para ibahagi ang kanilang isinulat. Nang tawagin si Pia, walang bahid ng kaba ang kanyang tinig. Ang aking inspirasyon sa buhay ay ang aking ama, si Lando Ramirez. Siya ay isang tindero sa kalsada, ngunit higit sa lahat, isa siyang bayani. Tahimik ang klase. Ang mga kaklase niyang dati pumupuna sa amoy ng kanyang bag. Ngayon ay nakatingin sa kanya na parang ngayon lang nila nakita ang tunay niyang lakas. Ang guro, si Ma'am Trinidad, ay hindi nakapagsalita agad. Pia, bulong niya. Pwede bang maipasa mo sa akin ang kopya ng sulat mo? Isasama ko ito sa bulletin board ng paaralan. Gusto kong mabasa ito ng lahat. At habang dumadami ang mga mata at taingang nakikinig sa kwento ni Lando, mas lalo itong nagiging hindi lang kwento ng isang tao, kundi kwento ng libo-libong Pilipinong naghahanap lang ng puwang sa lipunan, ngunit madalas isinasantabi. Sa isang munting tahanan sa gilid ng Riles, isang ama ang huminga ng malalim. Ang dating katahimikan ay napalitan na ng isang bagong ingay, ingay ng panawagan. At sa puso niya, alam niyang ito pa lamang ang simula. Maagang nagising si Lando isang Martes ng umaga. Ngunit hindi dahil sa sigla ng bagong araw. Sa halip, may kaba sa dibdib niya. Likas na sa kanya ang pagharap sa pagsubok, ngunit ngayong araw ay tila mas mabigat ang hangin. Mula nang lumabas sa telebisyon at sumabog ang kanyang kwento online, sunod-sunod na ang paglapit ng iba't ibang tao. May sumusuporta, ngunit may ilan ding gustong patahimikin siya. Habang nagsusuklay sa harap ng basag na salamin, may kumatok sa pinto. Lando, andyan ka ba? Boses ito ni Joel, ang dating tahimik na fishbowl vendor. Binuksan ni Lando ang pintuan. Kasama ni Joel ang dalawang lalaki na nakasuot ng maayos. Hindi formal, ngunit halatang hindi ordinaryong residente ng lugar. Sir Lando, bungad ng isa. Kami po ay mula sa opisina ni Mayor. Huwag kang mag-alala. Hindi kami taga-MMDA. Gusto lang naming makausap ka ng maayos. Nagkatinginan sila ni Joel. Pwede po ba tayong umupo sa labas, alok ng isa pang lalaki? Makalipas ang ilang minuto, sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng kalsada, nagsimula ang tahimik na pag-uusap. Lando, panimula ng isa. Hindi kami kontra sa ipinaglalaban mo. Naiintindihan namin ang punto mo. Pero sana maintindihan mo rin na may mas malaking epekto ito sa reputasyon ng lungsod. Reputasyon? Tugon ni Lando. Mas mahalaga ba ang imahe kaysa sa buhay naming mga vendor?
Hindi naman sa ganun, pero may proposal kaming sana'y pag-isipan mo. Sabat ng isa, kung pwede, iurong mo na lang ang kaso. Bilang kapalit, bibigyan ka ng espesyal na permit. Mapayapa, walang gulo. Napangiti si Lando, pero may pait ang ngiti. Permit para sa akin lang? Paano sila? Itinuro niya sina Joel, si Aling Marites na nooy naglalakad sa kalye at ang matandang si Mang Osong na nakaupo malapit sa simbahan. Kung tatanggapin ko yan, parang sinabi ko na ako lang ang may karapatang mabuhay. Hindi ko isinugal ang pangalan ko para lang makuha ang tahimik na espasyo, habang ang iba ay patuloy na tinatanggalan ng dangal. Tahimik ang dalawang lalaki. Tumango si Lando, sabay tayo. Pasensya na, pero hindi ko babawiin ang kaso. Hindi ito tungkol sa akin, tungkol ito sa amin. Sa parehong linggo, tinawag ng City Council si Councilor Trixie Macaraeg sa isang emergency session kaugnay ng lumalawak na issue. Sa harap ng mga konsehal, naglatag siya ng panukala. Proposed Ordinance Number 145B, establishing designated vendor zones in key public areas of the city. Sa kanyang talumpati, hindi natin problema ang vendor. Ang problema ay ang kawalan ng lugar kung saan sila pwedeng legal na maghanap buhay. Sa halip na paalisin sila ng paalisin, bakit hindi tayo gumawa ng mga lugar kung saan pwede silang magtinda ng maayos at hindi sagabal sa trapiko? Marami ang natuwa. Ngunit may ilan ding kontra, lalo na ang mga malapit sa opisina ni Crisanto de la Peña. Isang araw makalipas ang pag-uusap ni Lando sa mga kinatawan ng mayor, dumating ang balita, magkakaroon ng bagong clearing operasyon sa Barangay Staclara. Hindi ba't may kaso na tayo? Tanong ni Pia habang hawak ang cellphone. Tama ka, sagot ni Lando. Pero mukhang sinusubok nila kung hanggang saan ang kaya nating tiisin. Kinabukasan, muli na namang nag-ikot ang puting van ng MMDA. Sa pamumuno ng isang bagong team leader, tahimik ngunit mabilis ang kilos nila. Tulad ng dati, walang abiso, walang pasabi. Sa gilid ng simbahan, kung saan nakapwesto si Mang Osong sa loob ng mahigit 20 taon, sinira ng mga enforcer ang kanyang mesa. Tumilapon ang mga mais at halos mabuwal ang matanda sa pagkagulat. "Wag po, wag niyo pong sirain," sigaw niya habang pinipilit sagipin ang lumang kahon ng barya. "Wala po kaming permit, di po ba? Pero tanungin niyo, nagtayo ba kami sa gitna ng kalsada? Nakaharang ba kami?" Isang enforcer ang tumingin sa kanya, walang emosyon, at inangat ang kariton ng mais para itapon sa truck. Pagdating ni Lando, huli na. Nakaupo si Mang Osong sa bangketa, duguan ang daliri, at hawak ang basag na lata ng condensed milk. "Lando, nasira lahat." Mahinang sambit ng matanda. "Yan na lang ang natira sa akin. Yan ang pinambili ko ng gamot." Napapikit si Lando. Ramdam niya ang panginginig ng dibdib, hindi sa takot, kundi sa galit na ngayon ay parang apoy na ayaw ng mapigil. Kinagabihan, sa isang emergency meeting ng mga vendor sa barangay covered court, tumayo si Lando sa gitna. Hindi ito simpleng panggigipit, isa itong pananakot. At kung papayag tayong manahimik ngayon, isusunod nila ang iba pa. Anong magagawa natin? Wala naman tayong armas, tanong ni Joel. Mayroon tayong boses, sagot ni Lando. At may kaso tayo. Kung susuko tayo, ibig sabihin tanggap na natin na ganito ang tadhana natin habang buhay. Tumayo si Aling Cora. "Simula bukas, Lando, sasama na ako sa pagharap mo sa korte." "Pati ako," sabay sabi ni Joel. Isang vendor ang nagtanong, "Paano si Mang Osong?" "Dadamitan ko siya ng maayos bukas," sagot ni Lando. At siya ang unang magsasalita sa susunod na hearing. Sa loob ng maliit na ort na iyon, tila nagsimula ang isang revolusyon, hindi ng armas, kundi ng prinsipyo. Habang tinitingnan ni Lando ang larawang kinunan ng media sa tabi ng gumuhong pwesto ni Mang Osong,
Mahigpit ang kapit niya sa bayong sa kanyang tabi. Ngayon, mas mabigat na ang laman nito. Hindi nakakanin, kundi katwiran, alaala at panata. Hindi ito natatapos dito, bulong niya sa sarili. Simula pa lang to, umagang-umaga pa lang. May kakaibang sigla na sa hangin. Sa halip na huni ng tahol ng mga aso o sigawan ng mga tanod sa kalsada, ang naririnig ng buong barangay Santa Clara ay ang tunog ng mga tambol, megaphone at mga palakpak. May nagaganap, may kumikilos. Ang NGO na sumusuporta sa laban ni Lando, ang Boses ng Lansangan, ay nag-organisa ng isang malawakang rally sa harap ng City Hall. Hindi ito karaniwang protesta na puro sigawan at karatula. Ito'y maayos, may awit, may mensahe. Sa bawat sulok ng plaza, naroon ang mga vendor, mga estudyanteng bitbit ang placard na may nakasulat na karapatan, hindi kangkungan, at mga pari-madre mula sa simbahan na may hawak na rosaryo, nakikiisa sa katahimikan ng layunin. Nakahilera sa harap ng entablado ang mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang sektor. May mga propesor, artistang tahimik na sumusuporta, at ilang counselor na unti-unting naniniwala sa advokasya ni Lando. Dumating si Lando sa plaza, nabitbit pa rin ang kanyang lumang bayong. Hindi niya alam kung bakit hindi niya ito maiwan. Marahil dahil ito ang sumama sa kanya sa lahat. Sa tagumpay, sa takot, sa bawat paghabol at pagtakas. Lando, tawag ni Attorney Marco habang inaayos ang mic sa entablado. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Lando. Hindi ko alam kung kailan ko masasabing handa na ako. Pero kung hihintayin ko pa yon, baka tuluyan ng matahimik ang panig naming mga nasa kalsada. Tumango si Marco. Sige, sandali na lang. Pagkatapos ng opening prayer, ikaw na ang susunod. Samantala, sa loob ng kanilang barong-barong, nakaupo si Inday sa maliit na bangkito, hawak ang cellphone ni Pia. Bukas ang live stream mula sa official page ng NGO. Mahinang-mahina pa rin ang katawan niya, pero pilit niyang itinaas ang likod para mas makita sa screen ang mukha ng asawa. Ma, ayan na po si Papa, sabi ni Pia, pinunasan ang salamin ng cellphone. Nasa harap ng entablado si Lando, sa harap ng libu-libong katao, sa gitna ng kamera ng media at mata ng gobyerno. Tumayo siya na parang hindi vendor, kundi isang leader. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula ni Lando. Bahagyang nanginginig ang boses. Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Sanay po akong magsalita sa mga customer. Bili na kayo, mainit pa. O 50 na lang, suki. Pero ngayong araw, hindi ako nagbebenta, ako ay lumalaban. Umalingaw-ngaw ang palakpak mula sa harapan. Tumigil sandali si Lando, huminga at muling nagsalita. Ako po si Lando Ramirez, isang karaniwang vendor sa tapat ng Roxas Elementary. Ilang taon ko na pong pinangarap na matawag ang sarili kong marangal. Pero sa mata ng batas, kami pong mga vendor ay sagabal. Sa mata ng sistema, kami ay basura. Sa bawat habulan ng MMDA, hindi lang paninda ang nawawala, pati pag-asa. Pero ngayon, narito ako, hindi na lang para ipaglaban ang sarili ko, kundi ang daan-daang vendor na hindi kayang magsalita. Hindi ito laban ng kalsada kontra sa batas. Ito ay laban ng tao kontra sa kawalan ng konsensya. Muling pumalakpak ang mga tao. Sa sulok ng entablado, si Councilor Trixie Macaraeg ay napapaluha habang tahimik na pinapalakpakan ang bawat salita ni Lando. Marami sa inyo siguro nagtatanong, bakit hindi na lang kami humanap ng ibang trabaho? Pero tanungin niyo rin ang gobyerno, bakit wala silang ibinigay na oportunidad? Hindi kasalanan ang magtinda. Hindi kasalanan ang maghanap buhay. Pero kasalanan ang gawing kriminal ang maralita. Tumingala siya, tumitig sa gusali ng City Hall. Kung ang gusaling ito ay sagisag ng batas, hinihiling ko po, huwag niyong gawing hadlang ang batas sa aming karapatan. Gawin niyong tulay ito. Dahil kahit kami galing sa bangketa,
karapat-dapat din kaming pakinggan. At sa huling linya, hindi ko po alam kung mananalo kami sa korte. Pero ngayong araw, panalo na kami dahil hindi na kami tahimik, naririnig na kami. At mula rito, hindi na kami papayag na maging invisible. Sumabog ang palakpakan. May iilang vendor na tumayo at umiiyak. May estudyanteng sumisigaw ng Lando, Lando, habang may hawak na cardboard sign. Sa loob ng barong-barong, hindi na napigilan ni Inday ang pag-iyak. Tulo-tulo ang luha niya habang pinapakinggan ang bawat salita ng asawa. Ma, bulong ni Pia, okay ka lang po? Anak, kung alam mo lang, kung ilang gabi kong narinig ang tatay mo na umiiyak habang pinipilit wag kaming gisingin. Na yon, ang buong lungsod na ang gising sa kanya. Niyakap ni Pia ang ina. Hindi na niya mapigilang umiyak. Sa unang pagkakataon, ang ama niyang vendor ay hindi na lang kilala sa amoy ng kakanin sa eskwelahan. Kilala na siya bilang Lando na lumaban, Lando na nagsalita, Lando na ama. Sa loob ng opisina ng MMDA, hindi mapakali si Crisanto de la Peña. Hawak niya ang tablet kung saan nakaplay ang live stream ng rally. Naroon ang eksaktong tagpo ng talumpati ni Lando. Ang mga mukha ng vendor, ang mga taong may dalang larawan ng mga wasak na kariton at punit-punit na lamesa. Sir, pabulong ng kanyang assistant. May panukala ng hinihintay sa City Council ukol sa vendor zones. Himihina ang suporta sa inyo sa konseho. Hindi umimik si Crisanto. Tahimik siyang pinanood si Lando sa screen. Ang dating ordinaryong lalaking hinuli ng kanyang mga tauhan, ngayoy hinahangaan ng libu-libong mamamayan. Napanganga siya sa sarili. Paanong ganito kabilis lumakas ang tinig ng isang tulad niya? Hindi niya namalayan, nanginginig ang kamay niya. At sa unang pagkakataon, mula nang maupo siya bilang opisyal, nayanig ang kanyang pwesto. Hindi ng politika, kundi ng katotohanang hindi na kayang itago. Sa gitna ng pag-ikot ng kamera at pagbugso ng palakpakan, nakatayo si Lando, tahimik na pinagmamasdan ang karamihan. Sa dibdib niya may dagunggong, hindi ng kaba, kundi ng damdaming matagal niyang inipon, pinigilan at nayo'y buong-buo ng pinakakawalan. At sa mismong lupaing minsang itinaboy siya, ngayon pinapalakpakan siya. Hindi na siya vendor lang. Isa na siyang tinig, isang mukha ng dangal. Mainit ang araw, ngunit hindi iyon alintana ng mga tao sa labas ng Metropolitan Trial Court. Halos mapuno ang paligid ng mga vendor, estudyante, madre at taga-suporta. Bitbit nila ang mga karatulang may mensaheng karapatan ng maralita, igalang, at hindi kami sagabal, kami mamamayan. Sa loob ng korte, nanatiling tahimik si Lando habang hinihintay ang pagpasok ng hukom. Katabi niya si Attorney Marco na abalang nag-aayos ng mga dokumento. Sa likod nila, naroon sina Mang Osong, Aling Marites, Joel at ilang vendor na ngayoy bahagi na ng bagong binuong kooperatiba. Handa ka na ba, Lando? Bulong ni Marco. Hindi ko alam kung handa ang puso ko, sagot niya. Pero alam kong kahit anong desisyon, tumayo na ako. At hindi ko na ikakahiya to kahit kailan. Pumasok ang hukom. Lahat ay tumahimik. Sa kasong isinampa ni Ginoong Lando Ramirez laban sa MMDA at kinatawan nito, matapos ang mahabang deliberasyon, testimonya at pagsusuri ng mga ebidensya, ang hatol ng korte ay pabor sa petitioner. Nagkatinginan ang lahat. Napatigil si Lando. Hindi agad pumasok sa utak niya ang sinabi. Ang korte ay nagpapasya na ang ginawang panggigipit, walang paunang due process at labis na paggamit ng puwersa sa mga vendor ay salungat sa probisyon ng saligang batas. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Si Mang Osong ay napaiyak. Si Aling Marites ay napahawak sa dibdib. Si Lando, nakatingalalam sa langit, hawak ang kanyang lumang bayong. Parang tiningnan niya ito bilang kakampi, saksi at simbolo ng kanyang laban. Lando, bulong ni Marco habang tinatapik ang balikat niya. Panalo tayo.
Makalipas ang 2 linggo, inilabas ng city government ang bagong resolusyon, Vendor Support and Protection Ordinance No. 1125A. Nilalaman nito ang pagbibigay ng opisyal na vendor IDs sa lahat ng lehipimong vendor, pagtatakda ng designated vending zones na may malinis, organisado at ligtas na lugar ng pagtitinda, at pagkakaroon ng regular na dialogue sa pagitan ng vendor cooperatives at LGU. Hindi makapaniwala si Lando nang makita ang kanyang pangalan sa Resolution No. 1125A bilang Community Leader Representative. Siya ang magiging tagapamagitan ng vendors sa bawat quarterly consultation ng lungsod. Dumagsa ang balita sa media. May lumabas pang headline, vendor noon, tagapagtanggol ngayon, si Lando Ramirez at ang tagumpay ng Maralita. Sa isang pulong ng MMDA sa Central Office, opisyal na inalis si Crisanto de la Peña bilang hepe ng clearing operations. Hindi na ito ikinagulat ng marami. Ang dating mapagmataas na opisyal ay pinalitan ng mas batang opisyal na may advokasya sa participatory governance. Sir Crisanto, ani ng isang kasamahan habang inaayos nito ang kanyang mga gamit sa opisina. Kailangan niyo raw pong mag-file ng leave habang iniimbestigahan ang ilang reklamo. Hindi na siya sumagot. Sa mesa niya, nakapatong ang kopya ng pahayagang may larawan ni Lando sa gitna ng rally. Matagal niya itong tinitigan at sa wakas, inalis niya ang IB sa kanyang leg. Ilang buwan matapos ang desisyon ng korte, ginanap ang taunang gabi ng pagkilala sa makabayang mamamayan sa City Auditorium. Isa itong programa ng pamahalaang lungsod upang bigyang parangal ang mga natatanging individual sa komunidad. Ngayong gabi, wika ng host, ating kikilalanin ang isang tao na hindi lang lumaban para sa kanyang sarili, kundi para sa daan-daang vendor na matagal nang walang tinig. Isang taong ginawang instrumento ng pagbabago ang sarili niyang karanasan. Ang tumanggap ng parangal na Makabayang Mamamayan Award 2025, Ginoong Lando Ramirez. Tumayo si Lando mula sa kanyang upuan. Maayos ang suot niya, barong Tagalog na isinukat ni Pia ilang araw bago ang event. Hindi mamahalin, ngunit tagalang-galang. Habang umaakyat sa entablado, muling naalala ni Lando ang unang araw na umakyat siya sa hagdan ng korte. Noon, dala niya ang bayong ng pagdududa. Ngayon, dala niya ang lakas ng buong komunidad. Sa ngalan ng mga vendor, ng bawat Pilipinong piniling mabuhay ng marangal sa kabila ng kahirapan, tinatanggap ko po ang parangal na ito, ani Lando sa mikropono. Hindi ko po ito itinuturing na tagumpay ng isang tao, kundi ng prinsipyo. Dahil hindi mo kailangang maging sikat para marinig. Kailangan mo lang maging totoo. Sa eskwelahan ni Pia, inilunsad ang bagong Civic Education Module sa Junior High School. Isa sa mga unit ay tungkol sa mga modernong bayani ng komunidad. Nakasama ang pangalan ni Lando Ramirez at ginawang case study ang kanyang kwento. Class, sa topic natin ngayong araw, ani ni Ma'am Trinidad, pag-uusapan natin ang tunay na kahulugan ng pagiging mamamayan. Hindi lang ito pagbabayad ng buwis o pagsunod sa batas. Ito ay ang paninindigan sa tama kahit mahirap. Si Pia po ba talaga yung anak ni Kuya Lando na nasa libro? Tanong ng kaklase. Ngumiti si Pia, bahagyang namula. Opo ma'am, tatay ko po yun. Muling lumingon sa kanya ang buong klase. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na may tanong sa mukha nila, kundi paghanga. Sa hapon ding iyon, habang nakaupo si Lando sa paborito niyang upuan sa gilid ng palengke, dumaan si Mang Osong na ngayon ay may bagong kariton, ipinagkaloob ng kooperatibang tinayo nila. Lando, sabi ni Mang Osong, hindi na kita tatawaging vendor ngayon. Bakit naman? Tanong ni Lando habang umumungoy ng bibingka. Kasi higit ka na roon. Isa ka ng kwento. Isang kwentong hindi malilimutan ng lungsod. Tumingala si Lando sa langit. Hawak ang bayong na luma ngunit puno ng bagong alaala. Sa wakas, hindi lang siya nagtitinda ng kakanin.
Nagpinda siya ng tinig at ang kabayaran, dangal. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang manalo ang kaso ni Lando sa korte. Hindi na lang siya basta-basta vendor. Isa na siyang kilalang mukha ng dignidad ng maralita. Ngunit sa kabila ng pagkilalang natamo, nanatiling mapagpakumbaba si Lando. Hindi siya bumalik sa lansangan para magbenta. Bumalik siya upang magsimula ng bagong yugto. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong komunidad na minsang nawala sa liwanag. Sa bakanteng lote sa likod ng palengke, nagsimula siyang mag-ipon ng lumang upuan, lamesang kahoy at mga trapal. Doon niya inumpisahan ang tinatawag ngayon bilang kooperatibang tinig ng bangketa. Sa umpisay 5 lamang silang miyembro, si Mang Osong, Aling Marites, si Joel at 2 dating tahimik na vendor na ngayon ay unti-unting naglalakas loob na ipaglaban ang karapatan nila. Mga kasama, panimula ni Lando sa unang pulong. Hindi natin kailangang umasa sa bigas na itinatapon ng gobyerno. Kaya nating magtanim ng sarili nating palay. Sa kooperatiba natin, tayo ang magpapasya. Tayo ang magsisiguro na ang bawat paninda ay hindi lang legal kundi marangal. Bakit tinig ng bangketa ang pangalan, Lando? Tanong ni Joel. Dahil sa tagal nating nasa kalsada, ang sigaw natin niya'y paulit-ulit na binubura ng ingay ng mundo. Panahon na para gawing organisado ang sigaw. Panahon na para bigyan ito ng direksyon. Tumango ang lahat. Sa silong ng trapal, sa ilalim ng malapad na araw, nagsimulang humuni ang bagong tinig ng mga vendor. Hindi na puro reklamo, kundi plano. Habang abala si Lando sa pagpapatatag ng kooperatiba, si Pia naman ay may sariling biyayang natanggap. Isang hapon habang siya'y nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng poste, dumating si Ma'am Trinidad, ang kanyang guro. Pia, nandito ang form. Galing to sa isang Panata Foundation. Isa ka sa napiling bigyan ng full scholarship hanggang kolehiyo. Nanlaki ang mata ni Pia. Totoo po? Hindi lang yun. Sabay abot ng liham, kasama sa scholarship, ang allowance at mentorship program. At alam mo ba kung bakit ka napili? Umiling si Pia. Dahil sa essay mo tungkol sa tatay mo. Niyakap ni Pia ang guro at sa mga matang puno ng luha, naalala niya ang mga gabing ginising siya ng amoy ng bibingka, ang mga umagang ginugol ng ama sa paglalakad sa ulan, at ang araw na unang tumayo si Lando sa korte. Pag-uwi niya, patakbo siyang lumapit kay Lando at Inday. Pa, Nay, may scholarship po ako. Libre na po hanggang kolehiyo. Napayakap si Inday sa anak. Si Lando, tahimik lang ngunit kitang-kita ang pag-agos ng luha. Hindi niya kailanmang inasahan na ang mga sakripisyo niya ay aabot sa ganito. Ang anak na dati, pasulyap-sulyap lang sa bintana tuwing siya'y umaalis, ngayon ay may sariling daang tatahakin. Hindi sa ilalim ng araw, kundi sa ilalim ng mga bituin ng edukasyon. Sa piling ng munting tagumpay, isa pang biyaya ang unti-unting sumibol. Gumaling si Inday. Matapos ang ilang buwang gamutan at maayos na tulog at pagkain, unti-unting bumalik ang lakas ng kanyang katawan. Nakakagalaw na siyang muli, at kahit pa maingat sa kilos, bumalik siya sa dating kinagisnan, ang pananahi. Lando, aniya isang gabi, naisip kong magsimula ng maliit na livelihood project para sa mga asawa ng vendor. Yung mga hindi makapagtinda pero marunong magtahi, magagawa nating silang bahagi ng kooperatiba. Napangiti si Lando. Pwedeng-pwede. At habang tayo'y naglalaban sa bangketa, sila ang magtatagpi ng pag-asa sa bahay. At doon nagsimula ang maliit ngunit matibay na sangay ng kooperatiba. Ang pananahi para sa pamilya, kung saan gumagawa sila ng eco bags, apron at uniforme ng vendor. Ipinagbibili ito sa mga event ng lungsod at mga seminar kung saan iniimbitahan si Lando bilang panauhing tagapagsalita. Sa pagbabalik ni Mang Osong,
Mas lalo pang tumatag ang pundasyon ng kooperatiba. Hindi na ako titinda, biro ni Mang Osom. Pero pwede pa akong maging tanod niyong lahat. Ginawa siyang tagapayo ng kooperatiba. Sa bawat pulong, siya ang nagsasalita sa parte ng kasaysayan. Kung paano nagsimula ang kalakal sa kalsada, anong mga batas ang dapat bantayan, at paalala kung paano hindi maulit ang maling nakaraan. Bawat tagumpay, aniya, ay may panganib. Kapag hindi tayo marunong lumingon, malulunod tayo sa sariling ginto. At habang lumalawak ang epekto ng kanyang tinig, nagsimulang mag-imbita ang iba't ibang probinsya kay Lando upang magsalita sa mga seminar. Una siyang dinala sa Bataan sa isang seminar ukol sa micro-entrepreneurship. Sumunod ay sa Iloilo, kung saan pinakinggan siya ng mahigit 100 tricycle driver at karinderya owner. At sa bawat lungsod na pinuntahan niya, hindi niya kailanmang isinusuot ang mamahaling damit. Bitbit pa rin niya ang lumang bayong. Kahit wala na itong laman. Sir Lando, tanong ng isang organizer, bakit dala niyo pa rin yan? Dahil ito ang nagpapaalala sa akin kung saan ako nagsimula. At kung sakaling maligaw ako, ito ang babalik sa akin sa katotohanan. Sa gabi ng kanyang pagbalik mula sa isa na namang seminar, nadatnan niyang nagkakatuwaan si Pia at Inday habang pinapasok sa garapon ang mga kita ng mini livelihood. Pa, welcome home! Bati ni Pia. Tingnan mo to, 6 na bagong kasapi na ang sumali sa kooperatiba habang wala ka. Talaga? Napangiti si Lando. Ibig sabihin kahit wala ako, tuloy ang laban? Tuloy ang buhay sagot ni Inday. At buhay na may saysay. Tumayo si Lando sa pintuan ng kanilang munting bahay. Inagmasdan niya ang paligid, ang mga lumang mesa sa gilid ng kooperatiba, ang mga bata sa eskinita, ang mga vendor na ngayon ay may mga ID na nakasabit sa dibdib. Sa kanyang puso, tahimik siyang nagdasal. Salamat Panginoon, sa tinig na minsan kong inilihim, ngayon ay pinalafas mo, at sa kwentong minsan kong ikinahiya, ngayon ay itinataas ng sambayanan. Mainit ang sikat ng araw sa umagang iyon, ngunit may malamig na katahimikan sa paligid ng Roxas Elementary. Dito sa mismong kanto kung saan dati naglalako si Lando ng kakanin, ay tumigil ang isang maliit na grupo ng tao. Sa gitna ng bangketa, may bagong itinayong maliit na marker, yari sa batong adobe at pininturahan ng puti. Sa gitna nito, nakaukit ang mga salitang, "Dito tumindig ang isang taong ipinaglaban ang dangal ng maralita." Tahimik na nakatayo si Lando sa harap nito. Hawak niya ang kanyang lumang bayong, hindi na puno ng paninda, kundi ng alaala. Sa likod niya ay si Inday, nakasandal sa kanyang braso, at si Pia, na ngayon nakabarong blouse, bitbit ang mga dokumentong may logo ng isang kilalang universidad. Hindi ko akalaing maglalagay sila ng ganito rito. Bulong ni Lando, hawak-hawak ang gilid ng marker. Isa yan sa rekomendasyon ng mga estudyanteng nag-aaral ng batas, paliwanag ni Pia. Gusto nilang tandaan ng susunod na henerasyon na minsan, sa lugar na to, tumindig ang isang vendor na hindi nagpatalo sa takot. Napangiti si Lando, bahagyang napayuko. Pia, naaalala mo pa ba yung araw na yon? Yung umuulan at inulabog nila yung mesa ko? Hindi ko makakalimutan yun pa, sagot ni Pia. Dahil yun ang araw na natutunan kong hindi lang diploma ang sukatan ng talino, kundi tapang. At yun ang araw na nagsimulang mabuo ang pangarap kong maging abogada. Si Pia ngayon ay nagtuturo ng batas sa kolehiyo, bahagi ng bagong civic education curriculum na isinama ng ilang universidad bilang pag-alala sa kaso ng mga vendor. Sa kanyang klase, madalas siyang magbahagi ng mga kwento, hindi lang ng mga batas, kundi ng mga karanasan. Class, minsan niyang sinabi, alam niyo ba kung sino ang una kong tinanong tungkol sa due process? Hindi abogado, hindi professor, kundi ang tatay kong tindero
na minsang tinaboy sa bangketa na parang aso pero hindi nawalan ng dignidad. Habang lumilibot si Lando sa paligid ng eskwelahan, napansin niya ang mga vendor sa gilid. Ngayon ay may maayos na pwesto, may tolda, may ID na nakasabit sa leeg, at higit sa lahat, may ngiti sa labi. Wala na ang dating kaba, wala na ang puting van ng MMDA na tila anino sa likod ng araw. Ang bangketa ngayon ay lugar ng hanap buhay, hindi ng takot. Lumapit si Aling Marites na ngayon may sariling stall ng lumpia. "Kuya Lando," bati niya. "Dati iniiwasan ko ang bawat hakbang dito. Ngayon parang gusto ko pang sabihing, uy, dito ako nagtinda, legal to." "Nakakatuwang makita ka rito, Marites," tugon ni Lando. "Tuloy-tuloy lang. Huwag mong kalimutang ituro sa mga bata kung gaano kahalaga ang pinaghirapan mo." Madalas nga akong tanungin ng apo ko, "Lola, bakit luma ang lamesa mo?" Sabi ko, kasi yan ang lamesang saksi sa tapang namin. Sa hapon ding yon, pinuntahan ni Lando ang silid ng kooperatiba. May mga bagong mukha na siya'y hindi na pamilyar. Mga kabataang vendor, anak ng mga dating kasapi at ilang graduate ng livelihood training mula sa programang sinimulan ni Inday. "Sir Lando," sigaw ng isa, "may seminar daw po kayo sa Davao sa susunod na buwan. Sasama po ba kayo?" "Kung hindi ako sasama, baka makalimutan nila kung anong pakiramdam ng mabuhay sa bangketa," sagot ni Lando, sabay tawa. "Pero oo, sasama ako basta't may mainit na kape." Kinagabihan, sa ilalim ng ilaw ng isang maliit na poste sa labas ng kanilang tahanan, naupo si Lando sa bangkito, dala ang isang lumat kupas na notebook. Pinagmamasdan niya ang buwan habang isa-isang sinusulat ang kanyang kwento, hindi para ilathala, kundi para sa sarili. Sa wakas, may oras na siya para magbalik tanaw, hindi dahil napagod, kundi dahil nais niyang huwag makalimot. Sa una, ang akala ko, ang laban ko ay tungkol lang sa kariton at paninda. Akala ko, simpleng karapatan lang ang ipinaglalaban ko. Pero habang lumalalim ang bawat hakbang, natutunan kong ang tunay na laban ay hindi lang para sa karapatang makapagtinda, kundi sa karapatang marinig, igalang at mabuhay ng may dangal. Hindi ko man naabot ang yaman, hindi man ako nagtapos sa kolehiyo, pero binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong magsalita at sa pagkakataong iyon, hindi ko siya binigo. Pumasok si Inday mula sa loob ng bahay. "Da, tapos ka na ba dyan? Sumama ka na't magpahinga. Maaga pa tayo bukas, di ba may pulong kayo sa bagong miyembro ng kooperatiba?" "Papasak na rin ako," sagot niya, sabay sarado ng notebook. Nang pumasok na si Inday, muli siyang lumingon sa langit. Mula sa kanto, tanaw pa rin niya ang maliit na marker na itinayo sa dating pwesto niya. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw ng poste. Doon siya minsang tinaboy, doon din siya muling bumangon. At sa kanyang huling sulyap sa gabi, may tahimik na panalangin siyang binitiwan. "Maraming salamat sa araw-araw na laban, sa pawis, sa luha, sa gutom, sa kaba. Dahil sa lahat ng iyon, natutunan kong ang halaga ko ay hindi sa dami ng kita, kundi sa tapang ng puso." Wakas, kung umabot ka hanggang dulo, maraming salamat sa iyong pakikinig at pakikiisa sa kwento ni Lando. Ang simpleng vendor na tumindig, lumaban at nagsilbing tinig ng libu-libong Pilipino na matagal nang nananahimik sa bangketa. Ang kanyang kwento ay paalala sa ating lahat. Hindi sukatan ng dangal ang estado sa buhay, kundi ang tapang na ipaglaban ang tama sa kabila ng hirap at ang paninindigang maging ilaw para sa iba. Sa bawat hakbang mo sa lansangan, sana'y maalala mong may isang vendor na minsang tinaboy, ngunit bumalik ilang simbolo ng pag-asa. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong bumubuhay sa puso ng bawat Pilipino. Hanggang sa susunod na istorya, dito lang sa Alon ng Istorya, kung saan bawat kwento ay may alon ng damdamin, aral at pag-asa.